maglalaga po ako ng baka or kaldereta. Hindi ko po na-decide kung ano po yung lulutuin ko today, no? So, outdoor cooking po ako, kaya lang, nako, malamig po sa labas. Tapos, maulan po, ayan. Kasi matagal po itong lutuan, mas prefer ko po siyang sa kahoy para tipid po sa gas. Kaya lang, ang gagawin ko, ipiprecook ko muna dito po. Ayan, ipiprecook ko po dito sa loob. Tapos, saka ko po pupunta doon sa labas. Kaya lang, ikakat ko po ito muna. Hinugasan ko po. Kasi it's either, baka ikaldereta ko po siya. Kasi sila, mas prefer nila yung kaldereta. Yung may sauce, tomato sauce na po. So, ang gagawin ko po, papakulaan ko siya sa hindi masyadong madaming tubig. Kasi it's either, if I want na gawin ko po siya ng linaga, dadagdagan ko na lang po yung tubig, no? So, ang gagawin ko po, papakulaan ko muna siya sa maraming luya. Isa pong, how do you say this one? Sibuyas. Tsaka, yan lang po yung gagawin ko. Para po at least, pagka gusto ko pong ilaga, di lalagyan ko na lang po ng maraming tubig. Ayan. So, it's either po kaldereta tayo or linagang baka today. Today po Saturday, very rainy day. So, ang ginawa po namin this morning ni Frank is, yung mga gusto po naming ibenta sa marketplace tsaka sa ipinost na po namin. At matagal yung process kasi kailangan mo pong picturean yung kung anong klase na all that. So it's very hard work din po yung mga nagbebenta sa how do you say, yung mga sa eBay yun, medyo matrabaho din po. So anyway, let's cook. Lalagyan ko po ng konting Adidas, no? Tatanggalin ko yung kuko mamaya kasi katatanggal ko lang po sa freezer. Dito po, may nakita po akong chef. Ang ginagawa niya, nilalagyan niya po ng asin. Yon, binubudburan niya to ng asin bago niya pakuluan. Para po yung kanilya, hindi po siya matanggal dito sa buto. Yon. So, ganun po yung ginagawa ng mga French people. Nalagyan po nila ng asin dyan, para wag po to matanggal. Ayan. Pero hindi po ako expert na. I don't know how, yung ilang quantity, madami ba or something. So, we will try. Pero dati po na-try ko na. Na-try ko na po yun. So, we'll see po. Sinati ko po ng maliliit yung ating baka po. So, yun. Ayan. Tayo maglalaga sa labas. Ginisa ko muna dito po, no? Sinihit ko dito. Lagyan ko ng bell pepper at marami pong luya. Ayan. Kasi, para po pag pumunta ko doon, may tubig na siya, no? Para hindi po ako pabalik-balik kasi maulan. Medyo madulas po yung in-between pool tsaka yung sa dulo. Ayan. Lagyan natin ng paminta din po. Ako nilalagyan ko po ng, it's either cubes po, no? Na beef cubes. Para malasa. Na po. Yan. Yan. So, sige, lagay na natin itong manok. Yan. Para may collagen po tayong konti, no? Sarap po. Ayan. Bango na. Medyo nagtatagikti. Ayan, medyo paambon po. Very gloomy today. So, kailangan ko pong kuhanin din yung mga mustasa. Ayan. Dami na, lalaki na po. So, magbuburo po ako ng mustasa mamaya. Ayan. I-harvest natin yan. Je me rapproche. Ayan, ubos na. Ang lalaki dito, ah. Wow. Sarap dito. Huh? No? Okay, let's go. Let's go. Yes. Bajaba. Atutala po. Mamaya.
Ayan na po yung mustasang kinuha namin ni Osh, no? Si Osh po nag-film, kaya lang si Osh po may pagkalok-alok konti. So, sorry po, maloko yung bata ngayon eh. Medyo kwela po siya. So, ayan. So, hugasan ko po siya ngayon. So, ito-try ko pong dalawang klase, no? Yung buro pong Chinese style na ginagawa po ng tito ko po ni mama. Tapos yung isa po ay pickled. Parang gagawin ko po pickled na parang ala timi po, alamanay timi. Kasi ang gagawin ko po, lalagyan ko po siya ng sili, ng something. So, tingnan po natin. Maganda po yung nagtatry kasi parang po maging maiba naman po yung taste, no? Kung ano po yung gusto nyo, kung ano po yung nasa garden, mas maganda pong itry kasi nag-i-imbak po tayo. Ayaw po natin ng masyadong maraming natatapon na po. So, today po, mag-stay lang po kami sa bahay kasi medyo maulan po at malamig sa labas. So, di naman ganun kalamig actually kasi wala na po yung hangin na malamig. But it's raining. Mga siguro sa labas, siguro mga around 14 degrees, ganon. Ayan po. So, let's do it the buro. Although hugasan po natin ha. Although po, wala akong ginagamit na pesticides na chemicals, nalagyan po din po natin ng sodium bicarbonate na po. Pag bubili po kayo, dapat elementary. Ibig sabihin po, pwedeng gamitin sa kusina. Kasi may isang klase po ng sodium bicarbonate na pang linis-linis lang po. So, you need to buy yung pwede nating gamitin sa pagkain. Yan. Dalawa po kasing klase, ha. So, lalagyan po natin para at least medyo nakakatulong din po siyang sa mag-disinfect, ganun. So, yan po. O kung wala po kayong sodium bicarbonate, pwede po yung suka. Ako po kasi yan yung ginagamit ko, no? Sabi ko po kasing ginagamit yung sodium bicarbonate sa lahat. So, yun. Isa sa mga purpose ko, ba't malaki yung binili ko pong, nung pinagawa po namin yung kitchen, malaki po yan. Kasi mas gusto ko po yung mas malaki yung ganito, yung box na ganito. Kasi mas maraming na ilalagay na po. Ayan. Continue natin paglilinis. Ayan po. Dapat po paglilinisan nyo, dapat po running water kasi yung singit-singit niyan may mga putik-putik na konti. Although sa akin po walang gaano, no? So, pagka binili nyo po sa palengke, you have to check that kasi may mga putik-putik, no? Yan. So, babad-babad nyo po na konti. Tapos, sa kanya po aanahin. Yan. Talagay dyan, no? So, lalo na po pagka tawag nun, pagbuo. Kasi alam ko yung kay mama po, buo siya, yung buro ng Chinese, buo po yung nilalagay nila. So, ganito po talaga. So, titingnan nyo po yung singit-singit niyan. Kung medyo maputik-putik. So, kailangan pong ipas sa running water. Yan. Yan. Ayan, yan po yung ating gagawin. So, dilinisan ko po to after papakita ko po kung paano yung paggawa. Ito po yung gagawin nating Chinese na buro. So, pinapaanan ko ng tubig po. Para mawalan ng konting tubig. Tapos, ito naman po yung gagawin nating, parang pickled. Ayan. So, ilalagay po natin dito para po medyo maghinuro siya ng konti, mawalan ng tubig nyo po. Ayan. So, binababad-babad ko muna ng konti sa sodium bicarbonate. Tapos, mamaya po, hugasan natin. Tapos, lalagay na po natin ulit doon. Ayan. Po natin ilalagay yung ibuburo natin, no? So, yung pickle tsaka ibuburo. Ayun na, may isa po. May takip po yan. Yan. Ito po. Hinugasan ko na po siya, tapos papahinurian natin, no? Then po natin ilalagay. So, we'll see kung magkakasya. Pero liliit po yan, ha? Pagka, aanin po kasi natin yan. Lalamasin, no? So, dyan po natin siya ilalagay. So, ayan na po. Tingnan nyo po yung water na
Yan na tanggal. So, kailangan po talagang wag kaagad-agad. Medyo pahinuruan po siya, no? Para matanggal po yung excess water. Ayan. So, yan na po. Maulan pa rin po. Kaldereta na lang po yung ginawa ko kasi para makakain sila sa mga madami na po. Ayan. Nalagay ko na po yung patatas. Mamaya po yung sauce tomato. Kukuha po ko ng sili kasi hindi pa yan maanghang, no? Ayan. Malambot na po. Sa tingin ko lang, malambot na. Malambot na. Ayan. Mamaya ko ilalagay yung carrots. Ayan po. Ko na po yung carrots. Mausok na konti. Tapos lalagay ko na po yung tomato paste. Ayan. Italiano tomato paste. Ayan po. Ayan. Malapit na pong mag-alas 12 yata. Kaya lang si Prong, busy pa rin po sa swimming pool. Ayun. Sasarap po, di ba? Nakita niyo po. Hindi natanggal yung kanilya. Ayan. Pag linagyan niyo po ng asin, before niyo po lulutuin, hindi po mawawala dyan. So, kailangan po makapenetrate yung asin sa kanilya niyo po, ha? Ayan, yan po yung proof na hindi po siya natanggal. So, ayan. Po yung calderette natin. Mausok-usok lang na konti. Ayan, nalagay ko na po yung sauce. Ayan. Hintay ko na lang pong lumambot ang mga gulay, maluto ang mga gulay. Ayan po. Medyo mainit na po. Mainit na po konti. So, ayan, may araw ng konti. Ayan, sa aking araw. Tapos, ayan. Ang dami pong kinuha naming mustasa ni Osh, pero ang dami pa rin pong natira, in fairness. So, ayan. Dito, kailangan kong diligan kasi wala, kahit umulan, pero hindi pa rin nakapag-penetrate po yung yung water. Hindi ganun kalakas po yung ulan. So, ayan. Ito po yung mga, dami pa nating kahoy. Ayusin ko yan. So, ayan. Yung pool po, isasarado na ni Frank. Kaya. Yung ating kaldereta. Ayun yung sa akin. Ayun si Osh. Ayun magpakita ni Osh. Kasi hindi pa sumusukulay. Kurakpaw. Sarap? Masarap. Masarap. Sarap. Sobrang And sarap. masarap and malaki plates. Ayan na po yung aanuhin natin, no? Yung yung buburuhin. So, we just need asin. Asin po. Maraming asin po. So, ayan. Yun po ang asin. So, ito po yung Chinese style na pamburo, no? Ano po natin. Kailangan natin tanggalin siguro tong mga ating alahas. Yan. Jeffra, can you take this, please? Major, oui. No. Rich, huh? I'm poor. You get that inside, huh? No. It's good to clean. Papu, aret. Papu. Makulit si Franka. Oh, did you wash your hands before to brush? Yeah. You wash your hand? Yeah. Marurunot. Sayang po, no? Marurunot siya, no? Yung isa palang malaki doon sa sa garden. Isang kind din po siya ng mustard. Parang Chinese mustard din po siya. Kaya pala sabi ko, pagka linuluto ko, sinasama ko yun. Halos parehas lang po yung yan na po, yung lasa niya. Ayan.
sa tingin ko, I mean, we need to put asin first. No? Kasi parang hindi po siya na ano po siya, ha? Ayan. Nalagay muna po natin yung asin. Ibahin ko po yung, tingin ko hindi ganitong aanihin. Kasi lahat na ano po siya, oh. Nadudurog. So, kailangan po natin lagay muna sa asin. Tapos yung ibuburo ko po, ang gagawin ko po, yung gaya po sa ano, sa kimchi. Yung sa kimchi po, binababad sa asin ng matagal. Ganun po ang gagawin ko. Kasi parang, hindi po pwedeng pigain agad. Sa tingin ko lang. It's more on yung papatagalin ko po itong try ko lang po na lalagyan natin ng water mamaya ano po. Ito po yung gagawin natin na ang tawag nito. Pickled. Yan. So, lalagyan natin ng water. Lalagyan po natin ng water, tapos hayaan natin yan ng ilang oras. Yan. Kasi sa tingin ko po, hindi pwede siyang biglain. Sa tingin ko lang po Ayan. Binabad ko muna po sa asin yung dalawa. So, titingnan po. Hindi ko kagad po piniga. Kasi, para mas, ano po siya. Ayan. Parang ang mangyayari parang yung sa kimchi lang po. Yan. Ito po yung Chinese ano po. Yung Chinese. Higit lang na konti. Nilagay ko lang ng asin, no? Yan. Para buo po yung ano niya. Mamaya ko po pipigain. Yan. Yan na. Lalabas muna po ako. At marami pa po akong gagawin sa labas. Titingnan natin kung ano pong pwede kong gawin sa labas. Kasi marami po kaming aayusin sa labas ni Frank. Si Frank po, tinatapos niya yung sa pool. Ayan. Yung ginagamit ko po sa kimchi na harina, no? Na parang rice. Ano po siya? Papakita ko po sa inyo. Harina ng rice. Ayan po. Ri po dito is rice and farin is harina, no? It's a rice na without gluten. So, yan po yung lalagay natin sa buro natin na to. So, kailangan po pa lang yung Chinese uulitin natin po sa susunod ko pong gagawin kasi you need to dry it. You need to hang that outside para mag-ano po siya, no? Bago po gawin ng buro. So, ang gagawin natin ay burong Batanggenyo, Batangas po. Kasi si ate po, ang napangasawa niya, taga Batangas po, si Kuya Jojo. Taga Tanawan po si Kuya Jojo. So, marami po silang food na like buro ng mustasa, sa Batangas po yon. Tapos si Kabono din po, si Manay Juby, si ano po, si Jubay po, taga Batangas din po. Ayan. So, dalawang bilae ko po ang nasa Batangas. Kaya po kami dati nung mga bata pa, nakakaranas po kaming magpiesta doon sa Batangas. Naku, nakakamiss nga po kasi ang dami nilang, ang sasarap din pong magluto sa Batangas na in fairness. Masarap, magaling po sila magluto. Yung kalderetang kambing nila panalo. Marami po silang nakalimutan ko lang po yung mga potahe na linuluto nila during fiesta. As in, ang sasarap po talaga. Tapos, dati po doon po kasi kami minsan nung mag-boyfriend pa lang si ate tsaka si Kuya Jojo.
pag summer po, doon po kami nagsa-summer. Tapos pag piyesta, pumupunta po kami, ganon. Tapos nung mag-asawa na po sila, bakasyonan po namin sila. Kasi po dati nasa Manila po kami, nag-rent po kami ng apartment. So pag summer doon po kami sa kanila, mayroon po silang parang, mayroon po silang maliit na kubo. May kubo po sila Kuya Jojo sa farm nila. So doon po kami natutulog. Kurang saya. In fairness, that's happy days yung mga yon. Naglalaro po kami ng baraha without money. All for fun. Uling po yung nilalagay sa muka. Yeah, that's good days. Ng mga kapatid po ni Kuya Jojo din. Si Nangnang, si Jeff, si James. Si James hindi masyadong nakalaro yata si James. Si Nangnang Ayan na po. So, papalamigin natin to at ilalagay natin doon sa buro. Ayan na po, bali, malamig na po yung natin, yung ginawa nating rice. Tawag nito. Parang po ng rice, kinulong po, no? Na, yan po yung ginagamit sa kimchi. Yung pinakita ko po kanina. Yan. Tuyo na po siya, no? So, ayan. Lalagay po natin dito. Then, after, tsaka natin po ilalagay yung, yan. Lalagyan ko to ng asin kanina. Yan. So, ilalagay natin yung preparation natin dito. Yan. Yan. Dami din, ha? So, try natin. Pag masarap po, gagawa tayo ulit, no? So, hindi natin sure kung talagang very masarap siya. Hindi ko po pa kasi ito natitikman. So, yan. Nalagay natin ito. Yung next time po, aanhin po na natin, ha? Yan. Kailangan yatang pigain, no? Wait. Ipigain ko po. Ayan, nakalimutan ko po. Linagay ko na po kasi malamig na yung, ayan, yung rice na yun, rice preparation. Tapos, ito na ilalagay na natin. Dapat po pipigain na po. Ayan. Tapos, lagay na. Tingnan natin kung masarap, ha. Sabi ng mga taga Batangas, masarap daw, ha. Baka mali pa kagawa ko. But anyway, we'll see. Yan. Maray na yan. If it's not good, it's the fault of Usyan. What? No, On recommence? No. Wala. Okay. Tatanggalin po yung yan. Parang masarap siya. I don't know how many days. Parang 3 days. Yan. Tingnan lang. Ayan na. Okay na.